Ramdam na po ang malamig na simoy ng hangin na posibleng maranasan hanggang Pebrero ayon sa Pag-asa. At dahil sa short-lived La Nina, posible ang isa pang bagyo bago matapos ang taon. Saksi, si Ivan Mayrina. Bagsak ang tulay, hindi kinaya ang pressure ng tubig. Malakas ang ragasan ng baha bunsod ng walang tigil na ulan sa barangay Dugitoo sa Birac, Catanduanes. Dahil dito, nawasak ang spillway. Pahirapan ang pagtawid ng mga residente. Ang mga motorsiklo tricycle, pinagtulungan ng buhatin. Umapaw rin ang spillway sa bayan ng Biga, kaya binaha ang mga kalsada at ilang bahay. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nagpaulan sa Bicol Region. Sa Negros Occidental, patay matapos tamaan ng kidlat ang 25 anyos na lalaki sa Sagay City. Ayon sa pulisya, may mga kasama sa bangka ang biktima, pero siya lang ang tinamaan ng kidlat. Itinakbo pa siya sa pagamutan, pero nasawi rin kalaunan. Nakatuntong sa bato ang dalawang minor de edad sa Zamboanga City nang matrap sa gitna ng rumaragas ang sapa. Buwis buhay na lumusong sa tubig ang kapitan ng barangay gamit ang isang lubid para sagipin ang mga binatilyo. Ayon sa barangay, naliligo sa sapa ang dalawa nang biglang umulan at tumaas ang tubig. Kay actualmente aquí na Bunyaw Centro ayer is no hay ulan, pero el na monte parte is duro Senegal Grande ayer de toda sa lugar na Senegal de Avenida. Tinangay rin ang susi ng kanilang motorsiklo, kaya isinakay ito sa sasakyan ng barangay. Sa tala ng NDRRMC, halos 58,000 pamilya o mahigit 100,000 individual ang apektado ng Bagyong Wilma at Shearline. Ang Bagyong Wilma, pang 23 bagyo na sa bansa at posible pa itong masundan. Posibleng may isa pa po bago po magtapos itong taon, which is above average po dun sa bilang bagyo na natatanggap natin ng mga around 19 to 20 tropical cyclones a year. Mas marami ang bilang ng mga bagyo ngayong taon dahil may short-lived La Nina sa bansa na umiiral mula pa noong Agosto. Ibig sabihin, maaaring mabuo ang mas maraming bagyo dahil sa pag-init ng temperatura ng dagat malapit sa Pilipinas. Maaari pa rin to ay magpatuloy hanggang at least first half po ng February. Kaya ibayo pa rin po natin pinag-iingat yung ating mga kababayan. Dahil dito, posible rin daw na makaranas tayo ng mas malamig na temperatura. So mas lalamig pa po sa mga susunod na weeks and months. Usually po kasi ang peak season ng ating amihan ay January at February. Sa tala ng Pag-asa, may chance raw na bumaba hanggang 11.4 degrees Celsius ang temperatura ngayong Disyembre. Posible rin daw umabot hanggang 7.9 degrees Celsius ang temperatura sa Enero at Pebrero. Sa Baguio nga, ramdam ng malamig na simoy ng hangin. Bumagsak sa 13.6 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio kahapon. Mas malamig na 12.6 degrees naman nung Sabado. Kaya enjoy ang mga turista na dumayo roon ngayong long weekend. Walking. Walking kami sa sa Session Road. Ngayon medyo malamig, magandang panahon. Nakahanda naman po kami, may dala kaming mga jacket, bonnet. Punuan din ang mga pasyalan sa Tagaytay na malamig na rin ang klima. I'm wearing a leather jacket. Ang ginaw dito, hindi namin in-expect. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.